morning mga kachupa! Maaga, maganda ang gising natin ngayon kasi ang aming hotel na napuntahan ay medyo maganda-ganda. Nakita na ako dun sa sabon at saka sa sa dab na ganun kaliit. Naku, kinuha ko. Nakikita yung asawa ko nung wala. So, good morning po sa lahat. May stiff neck ako. Ewan ko bakit mali yata yung pagkatulog ko. Good morning po sa lahat. Ang sakit. Ang sakit ng leg ko. Wow, wala na yung leg ko. Nagkaroon pa ng stiff neck. Ang sakit. Mali yung pagkatulog ko kagabi. Sabi, can you research if why there's people they hindi ko ma-explain. Ayaw mo yan. I'm listening. Why there's some people that is a late bloomer. Can you research, see if the Google is correct? Why late bloomers exist? Yeah. Tignan natin kung anong... Kasi kahapon, hindi ko natapos yung ano ko, yung topic ko about sa late bloomer, di ba? In my opinion, I believe that late bloomers exist because of how good life is. When life gets too good and things are too easy, people start to slow down on development. Oh. Because if you think about it, way back in the 16, 15, and on the 15, 16, and 1700s, people matured a lot faster because life was very hard. You know, they had to mature fast. Cause they grow like very easily, like they don't experience a difficult life. There's no hardship. There's a saying. Why. Okay, I don't remember exactly how it goes, but there's a saying like, hard time creates good men, right? Because they have to work hard. Hard times create good men, and good men creates easy time, right? Easy time creates weak men. Weak men creates hard times. So things are gonna get a lot harder because people have become very weak. You know, even our president now is very weak. Well, if you think about it, it just makes perfect sense. And I heard this saying on the internet a long time ago. I don't remember who said it, but I heard about it and I was like, you know what, that makes perfect sense. Correct. Because I think a lot of people nowadays, their life is really good. And they're kind of like, they grow up like they didn't know everything. Yeah, and the thing is that when men become weak, things are gonna get hard. Like it's gonna get very hard because they're too soft. So things are gonna get hard. Okay, here's what Google says. The term late bloomer can refer to a number of different things, including a growth and development pattern, a learning style, or a diagnosis. It doesn't say why it happens. It just tells you what it is. Yeah. Let me see here. Why exists? What it means to be a late bloomer in today's world of early success. A late bloomer is a person who fulfills that potential later than expected. They often have talents that aren't visible to others initially. Why do late bloomers exist? Curiosity and wonder drive many later bloomers. They have too many passions to settle. Plus, as David Gellinson discovered, they often learn through discovery and experimentation, so achievement takes longer. That doesn't make any sense. Yeah. Well, even Google can't really explain it because it's just a natural cycle, I guess. It's a natural cycle in the human life. And actually scientists did a study on like insects a long time ago too. Like insects, like they work very hard, they work as a team when life is hard, but when they put them in an environment where it's like it's easy for them to get food, it's easy for them to reproduce, like they don't have to work very hard, they become fat. Like half of them became gay, like they became homosexuals.
and then a lot of them, they just like became like inactive, like they don't do anything. They just like How do you know that there's a gay? And well, it's because they did an experiment on like mosquitoes, and mosquitoes, you know, half of them became gay. Like, you know, like is there a gender about mosquito? I don't think there's a gender. I don't remember if it was mosquitoes or not, but they did something. They did an experiment, and it's true. And like half of them, like they stopped like forming like family, like they stopped like reproducing, like they just don't care anymore. Like if you think about the human race right now, it's the same thing too. Like a lot of people don't care about family anymore. They don't reproduce. Like half of the world has become, well, maybe not half the world, but you know, there's, you know, gays has become like a big thing. So I don't know. The end times are near. Kasi ito, I explain. Maybe I'm gonna explain in Tagalog. Because sometimes I cannot stretchy muna. Dito kasi sa ibang bansa, marami dito na mag-asawa lang. Hindi sila gumagawa ng anak. Ayaw nila ng alagain. Para sa akin na, parang mali kasi yung ginagawa. Ewan ko kasi sa atin naman, kanya-kanya naman tayo. Huwag baka sabihin sa akin, huwag ka nang mangialam. Huwag ka nang mangialam. Pakilamera kang bata ka. Pakilaman mo yung buhay mo. Ganyan-ganyan, di ba? Ang ano ko lang, kanya-kanya naman tayo, di ba? Ang napunta na tayo dun sa ano, no, sa mga ayaw magkaroon ng anak, no? Kanya-kanya naman tayo ng matres, di ba? Yung iba kasi ayaw din talaga ng mga babae, yung mga partner, nagpapakasal lang sila para magkasama lang silang dalawa. Pero yung sabihin mo magkaroon ng anak dito sa ibang bansa, hindi uso. Kaya dito hindi maraming bata, wala masyadong bata rito. Sabi ko sa'yo, bilang lang ang mga nanganganak, hindi yung milyon-milyon na nanganganak. Sa hospital lang Maynila, di ba, marami nanganganak, parang everyday yata may nanganganak eh. Dito kasi iba-iba talaga, dahil iba-iba mga opinion. Ayaw nila magkaroon ng anak, gastos, ayaw, parang gusto nila mag-alaga lang ng aso. May ganun na, totoo yun. Pero si baby is your nephew is having a good life, that's why he become like that. Well, life here in the US, it's very easy. Yeah, but the way he talks, he always say that he has a lot of problem. You know, like I said, kids these days, they get stressed over nothing. It's like, you don't know what hardship is. Like, you don't know what stress is. Katulad ng anak niya. They have it so easy that even the littlest things, they think it's so difficult. Katulad ng anak niya, yung babae. May ano na, 14 years old lang, meron ng boyfriend. Samantalang ako, 14 years old, nag-ano pa ako, nagjojolet pa ako. Totoo yun na. Naglalaro-laro pa ako sa labas noon. Yung wala pa sa isip ko yung boyfriend. Kasi pumasok lang naman sa isip ko yung boyfriend, mga 18 years old na ako eh. 18, 19, ganyan. 14 dahil ang bata dito talaga. Tapos nagpaplano ng kumuha ng bahay dahil sabi ko, bata. Yeah, you ready? We're gonna get going. Okay, let's go. So, mamaya na ang chika natin. Ganun pala no, yung mga pagka ang anak mo eh masyadong nasarapan sa buhay. Minsan akala natin natutulungan natin sila pero hindi natin sila natutulungan. Kumbaga parang pinapalalapan natin sila. Gano'n. Kaya minsan pala no, maganda yung hayaan mo na yung anak mo sa problema niya, sa ano niya, wag mo siyang tulungan lagi. Kasi ayun yung nakakatulong ba? Kumbaga nag-ooperate yung utak nila ng gusto. So, ano na kami, lalakbay muna ako, magde-deliver na naman kami. Dalawa na lang di-deliver namin for today's video. Kasi kahapon marami kami na-deliver. So, later na ang chika.
sa amin deliver. Tingnan natin ang mga bahay. Ay, ano lang to? Ay, ito yata. Ay, yung ginagawang bahay. Kasi yung deliver namin is pang mga paggawa ng mga bahay. So, ang ganda na neighborhood nila, oh. Tahimik. Actually, lahat naman tahimik. Kaya, parang nakaka-boring din talaga. Minsan talaga pagka tumatagal ka na rito. Ay, ayun yung owner. Oh my God. Hindi nyo nakita. Diyan. Dito pala yung bahay na di-deliver namin. Ayan. So, saan na ba tayo? Doon nga, paano kaya yun sa mga taong mahirap naman yung buhay, pinagdaanan, hindi naman puro sarap. Pero may mga mahirap pa rin mag-isip. Yung parang, hindi naman mahirap, hindi naman sinasabi na bobo Yung mahirap bang parang isip bata pa rin. Kasi meron akong makakakilala lalaki na mahirap naman ang buhay nila. Hindi naman masyadong masarap ang buhay nila. May parang sakto-sakto lang. Nakakakain naman ng 3 beses sa isang araw. Pero yung attitude ba, at saka yung ipag-iisip ba, parang isip bata. May mga ganun. Totoo yun Kaya hindi rin natin masasabi na, di ba may mga iba, mama's boy. Hindi rin natin masasabi yung mga ganun. May mga ganun talaga. Siguro kanya-kanya rin talaga. Siguro kasi iba-iba, di ba ginawa tayo ng Diyos? Iba-iba yung... iba-iba yung mga sinasabi po. Iba-iba yung yung pagkakagawa ba, pagkakakabit ng mga antena sa utak. Diyan agad? Huh? You're done agad? You're done agad? Yeah, I'm done. It's just 2 small items. Okay. Now we're on to the last one. Kanina natatanong ako kung ano daw magpapasaya sa asawa ko. Sabi ko, kasi tinanong ko siya kahapon, paano mapapasayahin yung asawa mo pag malungkot? sabi niya, tag-oras. Sabi niya, maybe I forgot what's your answer yesterday about what are you gonna do if I am sad? How you make me happy? How am I gonna make you happy? I'm gonna bug you until you're happy. I won't leave you until you're happy. No, you're not the real answer. Don't bug me. I'm gonna bug you, kiss you, and bug you. What is bug? Bug means I'm always picking on you, tickling you, going in your neck. Akala ko umbag. I won't leave you alone. That's what bug is. Ganun siya. Pagka medyo malungkot ako. Kasi may mga oras talaga na nalulungkot ako dahil hindi mo mawawala yan sa atin. Kasi sino ba naman ako? Isa lang naman akong Pilipinang lumaki sa Philippines. Tapos sumira dun sa Amerika, walang kamalay-malay, no? Ang lungkot pala. Totoo, promise, ang lungkot. Parang awa nyo, malungkot talaga. Hindi ako nagbibiro, malungkot talaga. Kaya doon sa mga nag-arrival visa process. Teka lang matawag. Bye-bye. Okay. Kaya doon sa mga, balik tayo sa topic, kaya doon sa mga nagkakaiwan visa at na pumunta at magkita sila, hindi rin natin masisisi yung kasi nung time na nagpa-process ako ng K1 visa, atat din ako. Kaya nga sabi ko, nagsisisi ako, dapat pala hindi muna ako pumunta rito. Parang gusto kong i-enjoy muna yung buhay sa Philippines. Hindi naman sa nagsisisi ba? Yung parang ano ba? Yung parang dapat pala hindi ko minadali. Kasi malungkot talaga lalo na to lang ang kaibigan dito. Ako pala kaibigan ako Kahit pinaplastic mo na ako, ano pa hindi kaibigan ko? Kaibigan pa rin ang ganap ko sa buhay. Parang hindi ako mabubuhay ng walang kaibigan. Totoo yan. Kasi yung asawa ko, may oras siya na time na kanya lang. May oras din ako na time sa akin lang. Gusto ko, may oras din ako na para sa kaibigan lang. Yung bang pag-ahal dito. Parang hindi ka maburyo ba? Diba? Yung may sasabihan ka ng mga problema. Yung ganun. Kaya nga sabi ko, mag-vlog na lang ako. Minsan kasi sa pagpag-vlog, na rin yung oras ko. Na babawasan din yung lungkot.
pagka napapanood ko yung mga video ko na minsan, anong sinabi ko rito? Ano yung sinabi ko rito? Bakit ganito yung itsura ko? Bakit ang itim ko? Bakit may mga ganun akong ano eh. May mga ganun akong pagtatanto eh. Sa kadulag ko pa rin. Malungkot pero may pagkamasaya kasi nga kasama ko yung asawa ko. Hindi ako katulad ng mga ibang asawa na nasa bahay lang. Bawal silang dalhin ng asawa nila sa sa truck, di ba? May mga ganun. Pero ako talaga, buti na lang talaga sinasama ko ng asawa ko. Kasi alam din niya yung lungkot ko pagka mag-isa lang talaga. So, ganda dito. Wala, puro puno. Bahay, puno. Mas marami pa yung puno kaysa sa bahay. Pero ayun nga yung sabi ko sa isip ko, sana tumira din ako sa mga bahay na maraming puno. Ayan na, binigyan na sa akin ni God. Diba? Sobrang saya ko. Puro daming puno, puro nature. I think that's a park. Maybe. Ang ganda oh. Ganda rito. Naku, pag malamig naman, hindi naman na maglalabasan ng tao. Kahit ako, iisipin ko pagka malamig na, ay test naman ako lumabas kasi ang lamig talaga. Maliligas pati buong buhok mo. Sakit sa ulo nun. Totoo na experience ko, kakarating ko lang dito ng March, diba? Ni-snow. Akala mo, nakatapak ako sa sa yelo. Sakit talaga ng ulo ko. Kaya parang ano kayong gagawin ko pagka nag-snow na naman? Kaya laging nito yung laging summer ba? Tonight, then if you're not going, because chances are I'll probably be back early because we're done already. This is the last stop. Okay. And it's only 10:30. Kakarating lang namin dito sa last delivery namin. So mga ilang oras na lang makakauwi na kami. Alas 10 pa lang maaga kami nakatapos. Tag dito. Sakit ng ano. Nag-stop kami sa gas station. Bumili kami ng snacks. So, ito yung binili ko. Diba? Makikita ko lang to sa sa tag dito. Walang ganito sa Philippines. Kasi meron din sa ganito yung brand. Pero cookies naman. Ayun yung lagi kong binibili sa Philippines. Pero ang sarap. Kaya yung nakita ko to, binili ko. Saka itong paborito kong chichirya ngayon. Medyo maanghang din. Ito, tag dito. Medyo naiyak ako pagkagising ko kasi nakita ko yung aking dating friend sa Philippines. Kinasal na at saka preggy siya. Natutuwa lang ako kasi yung kumbaga parang hindi mo naakala na magpapakasal pala sila nagpakasal. Basta nakakaiyak. Ewan ko bakit ganun. Siguro pagka may friend kang ikakasal or bagong achievement, parang natutuwa ka. Yung alam mo yun. Hindi ko maano pero nung nakita ko silang nagsasalita ng mga ek-ek, mga about sa yung mga magulang nila nagsasalita. Parang naiiyak ako. Sana experience ka rin yan. Buti na lang wala yung mga magulang ko dito sa Amerika. Kasi kung siguro nag-iyakan din kami. Kasi yung kasal ko parang lang. Simpleng ganapan lang parang yung speech lang na pangako yung parang ganun.
Pero talaga nakakaiyak talaga magpakasal. Hindi naman sa gastos hindi naman nakakaiyak sa... May mga iba kasi todo gastos talaga yung parang ang laki ng binayaran sa sa kasal, di ba? Totoo yun. Doon minsan naiiyak sila dahil yung nagastos nila sa kasal. Pero ako kasi naiiyak ako kasi parang yung panibagong yugto ng buhay, yung mag-aasawa na, yung dati parang naglaro-laro lang ako. Yung alam mo yun, hindi ko alam na dadating pala ako sa point na ganito yung mag-aasawa, iiwan yung mga magulang. At nakakalungkot talaga. Although may happiness in the same time na panibagong yugto ka na, sa pangalawang yugto ka na, parang ganun. Tapos ka na sa mga magulang mo, mag-aasawa, panibagong pamilya mo na yung bubuuin mo. Yung nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang ako. Basta ganun, nakita ko nga yung parang naiyak nga ako Sabi ko, ay ganun, siguro nagaganon din yung na-experience nila nung napanood nila yung kasal ko. Sabi nyo, assuming ka naman, day. Diba? May mga ganun, day. Sabi ko, natatawa ako sa mga friend ko kasi parang na-achieve na nila unti-unti yung mga pangarap nila na dating hindi mo akalang magpapakasal pala magpapakasal pala. Yung alam mo yun, nakakatuwa, nakakaiyak. Natatawa ako. Kasi napanood ko yung yung ate niya kasi nag-speech sa friend ko. Kaya nga nangyari. Wala na siyang natuloy na speech, pero puro iyak na lang ang ginawa niya. Kaya ako na, basta hindi ko akalain na gano'n na mangyari. Natutuwa ako. So, pagka napanood niya tong vlog na to, natutuwa ako sa friend na kahit na malayo tayo sa isa't isa, natutupad mo yung pangarap mo sa sarili mo, no? Sana mapanood niya to, na pinocongratulate kita dahil pangalawang yugto ka na ng buhay mo. Pangalawang buhay mo na sabi yung pangalawang buhay mo na yan. Hindi yun naman sa gano'n, pangalawang yugto. Kasi parang tapos na siya sa laro-laro. Iba na yung buhay nila. Iba na yung... Hindi pa seryoso yung buhay nila noon, yung magkakaibigan kami. Pero ngayon seryoso na kasi kasal na Di ba? Ko. Congrats ako. Kino-congrats kita, be. Wala, natutuwa ako. Kasi parang ang tagal na namin hindi nagkita. Natutuwa na nalulungkot. Are you done? Yeah. I'm just putting at the end of the truck. I'm waiting for him to come pick it up. Okay. Last na namin tong delivery. Sana nga pagka umuwi ako sa Philippines, window, so it's not hot. Pagka umuwi ako sa Philippines, magkita-kita ulit kami ng mga friendship ko, yung mga kabataan ko ba dati. Kasi sobrang lungkot talaga dahil hindi mo ma-experience na wala kang kaibigan dito, malayo ka sa pamilya, ang tanging meron ka lang yung asawa mo. Tapos yung asawa mo medyo busy-busy pa. Nakakalungkot. Yung iba kasi hindi naiintindihan Sabi, nag-iinarte ka lang dyan. Sabi, nag-iinarte ka lang dyan. Nandiyan ka na sa US, gawin mo na lahat ng gusto mo. Hindi po sa ganun Buti sana gagawa ko kasi ang hirap. Una sa lahat, hindi ako makapag-apply ng trabaho dahil dito wala ako yung work permit, wala pa akong ganun, wala pa akong green card, wala pa ako yung wala pa akong kaalam-alam ba. Ilang months pa lang kasi ako may trend. So tikman natin tong aking biskwit na nabili. Alam mo, gantong biskwit $2. So, makikita sa 100 plus na to. Hindi kanya open Kaya open. Parang feeling ko hindi kami kakain ng tanghalian ngayon kasi medyo busog pa kami. Busog. Oh, I didn't know. So, ganito yung itsura niya. Tatakamin ko kaya. Tapos, pinalitan nung channel no? Next yung video no? Ang tawag dun, saan ba tayo sa sa mga manugang tayo? Doon balik tayo sa mga manugang. Paiba-iba ng topic
Iba-iba tayo ng topic. Kasi kahapon na-edit ko yung video ko. Hindi ko natapos yung mga sa mga manugang. May mga manugang na matataray, manugang na mababait. Ito isang sekreto para magustuhan ka ng manugang mo. Bigyan kita ng sekreto. Sarap. Right? Go ahead. You can eat. Una sa lahat, para magustuhan ka ng manugang mo, lasunin mo. Charot lang, charot. Baka mamaya may magalit sa akin, ha. Lasunin ba naman? Para hindi magagalit. Charot lang yun. Pero ito, totoo. Minsan, may manugan tayo na matataray at mababait. Pero ang totoo lang talaga dahil, syempre na-experience ko, babae ako, nagkaroon ako ng manugang. Na-experience ko Nanay ko naging manugang, di ba? Yung nanay ko minsan may mga nasasabihan sa akin about sa mga manugang niya. Yung kumbaga nagkakwento-kwento siya. Pero alam ko naman ang mga tao ay hindi pare-parehas. Pero ang akin lang siguro, para magustuhan ka ng manugang mo, huwag kang magpakita ng sama ng loob. Yung ano ba? Yung huwag kang magpakita ng pangit na ugali. Ganun. Ayun lang yung ano. Kasi dun naman sa ano ko sa mga naging ex ko, mga magulang noon nakilala ko, mababait naman sa akin. Kasi hindi ko pinakitaan ng mga ng pagdaramot, hindi ko pinakitaan ng pagkatamad, hindi ko pinakitaan ng mga kung anong ek-ek. Kasi inadbasayan ako ng nanay ko kasi nung time na nagdadalaga ako, sabi niya sa akin, mabuti ng kaaway mo ang asawa mo. Wag lang ang manug. Bato, ingay naman na ito. Mabuti na ang kaaway mo ang asawa mo. Wag lang ang manugang mo. Totoo yan. Lagi yung sinasabi yan sa akin. Kaya sabi ko, okay lang magkaaway ng asawa ko. Wag lang ng manugang ko. Yung nanay niya. Diba? Pero hindi naman sa hindi naman sa aawayin ko yung asawa ko para kampihan ko yung manugang ko. Hindi naman sa ganun, no? Pero kung mali silang dalawa, bakit ka pa kakampi kanino? Gumit na ka, di ba? Kasi may mga manugang na iba talaga, iba ang ganap. Yung mata pobre talaga ang ganapan. Pero ang nanay ko hindi naman. Kasi kilala ko nanay ko Ganun talaga ang ugali ng nanay ko kahit ano. So, may pagka masungit na may pagka mabait. Ganun ang nanay ko. Kaya sabi niya sa akin, kahit di bali na mag-away kami ng asawa ko, wag lang ng manugang ko. Kasi ang hirap kaaway ng manugang. Totoo yan. Parang pagkaaway may manugang mo, magiging kaaway mo na rin yung asawa mo. Dahil anak siya parang ganun. Yung galit mo sa manugang mo, lumilipat sa asawa mo. May mga ganun tayong totoo yun. Kaya dapat wag natin pakitaan ng mga masasamang ugali mga manugang natin. Kasi ang mga manugang syempre naging magulang na yan parents sila di ba? So syempre parang ano ba sila sa anak nila yung parang mahal na mahal nila yung anak nila yung parang ganun. Parang sila yung parang ano bang tawag doon? Parang nalulungkot ba na mag-aasawa na yung asawa niya, yung anak niya, lilipat na ng bubukod na. Syempre may mga lungkot din nararamdaman niya na halo-halo ang feelings. Kaya minsan dalaw-dalawin nyo. Hindi yung porket nakabukod na kayo antayin yung magputi ang uwak bago dalawin. Di ba may mga ganun talaga? Minsan dalaw-dalawin nyo, totoo yan. Kasi ang hirap mag-asawa tapos yung mamanugang or na iniwan nyo. Di ba parang hindi ba bless? Parang feeling ko yung mga iba kasi pag nag-asawa, asawa lang, hindi na dinadalo yung mga magulang. Ako siguro in 1 year, kasi malayo magulang niya nasa Washington,
Washington State yung magulang nito nakatira eh. Kaya ilang biyahe, aeroplano pa bago ka pumunta ron. So siguro mga every 1 year bibisita kami doon. Pero yung sabihin mo wala nang bisitahan, wala na yung hindi mo, di ba nagkaroon ka na ng anak, hindi mo parang hindi mo binibisita yung mga magulang, yung mga manugang mo, yung mga magulang mo. Anong nagkaroon ka lang ng anak, parang nakalimutan mo na sila. Parang ang lungkot. Totoo yun, malungkot. Kaya hindi mo maiisip na minsan nagbibigay sila ng sama ng loob sa inyo kasi nakakalimutan nyo sila. Totoo yun ah. Ay, wag ako binibiro-biro. Totoo yung mga sinasabi ko. Kaya minsan dapat dalaw-dalawin yung mga manugang nyo, mga parents ng mga asawa nyo or mga parents nyo. Hindi porket na nag-asawa kayo eh, hindi nyo na binibisita. Ang tagal naman nun, di? Why it take so long? I don't know. It's okay. He says he's the only one here today, so he's gonna be a little bit busy. Kaya ayun ang paraan para magustuhan kayo ng nanugam nyo. Pakita nyo sa kanya na mahal nyo rin sila. Yung parang ganun. I'm at door 19. Oh, did you blow the horn? I did. Oh, you didn't hear it. All right. I'll see ya. Okay. Yep. I'll be down there. Bye-bye. Yep. He must be too busy. He didn't even hear it. I'm glad you called. Because if you didn't call, we're gonna wait for 1 hour here. Well, I kind of figured he didn't hear it. Usually I'll wait 5 or 10 minutes. If he doesn't come, then chances are he didn't hear it. I blew it. You hear how loud it is? How you do it? You like that? Natatawa ako pag may mga panibago akong naririnig na sounds kaya ano? Natatawa lang ako. I'm glad you like that one. Listen to you laugh. May patawa niya baka mabuga ko sa ito. Sakit talaga ng leeg ko. Part ba ito ng pagiging mataba? Kaya lagi ako nagkakaroon ng stiff neck. Baby, why is your laugh so cute? ikaw lang nagsabi niyan, B. You're the only one told me that. A lot of people, they didn't like it. Why? They think you sound like a witch? Yeah. I think they didn't know. For me, it's not. It's cute. They get annoyed. They always say, maybe they're so jealous. Why she laugh so hard like that? It's just like a bitch. Oh, I like how you laugh, baby. You're my kind of girl. Thank you, baby. I like your laugh. Your laugh is cute. I like your laugh. Your laugh makes me happy. Love you. Love you. Good? Or is it too chocolatey? You want to taste? Just okay. Good. Suklay na ako pero ganito pa rin buhok ko. Ayun ang mga payo ko na maibigay sa inyo. Ayan lang, naririnig ko na yung niya. Okay, he's here. Ayun ang mga maibibigay kong payo. Kasi diba may mga iba talagang babae na buisit sa manugang. Totoo yan. Hindi mo maiwasan yan. Totoo yan. May mga iba kasing mga manugang na sobrang salbahe talaga. Yung pipigilan yung anak nila na magbigay, magbigay sa asawa. May mga ganun. Meron naman mga ibang manugang ba tawag doon? Biyanan. Biyanan pala. Yan. Manugang ako ng manugang. Biyanan. Pipigilan ng biyanan. Ay, pipigilan ng asawa na magbigay sa nanay ng lalaki. Parang ganun. May mga ganun. Totoo yan. Pero dapat hindi kayo nagpipigil. Kasi, totoo lang, naging anak din naman kayo eh. Diba? At saka, isa pa sasabihin ko, hindi laging bata ka, hindi habang buhay bata ka, tatanda ka rin. Lahat ng nagawa mo, na nakita ng anak mo, gagayahin din nila.
Ganun yun. Kaya nga sabi ko, kaya ako ayoko nagiging masama sa mga manugang or biyanan or mga magulang. Ayoko nagiging masama kasi kahit na once na nagkaroon ako ng anak, pag nakita nila tas tumanda ako, gawin sa akin, parang nakakatakot. Totoo yun. Kung ano ang ginawa mo sa magulang mo, ganyan ang mangyayari sa'yo. Kaya lalo na pagka ikaw ay ang anak mo lalaki. Ang mga lalaki, di ba, pagka nag-asawa yan, bubukod talaga. Hindi naman pwedeng, yung mga iba, umi-stay sa magulang, pero yung mga iba, nagbubukod talaga. Hindi lahat pare-parehas, pero iba talaga. Hindi mo maaasahan ng lalaki mag-alaga ng magulang. Ito yun. Lahat na nag-aalaga sa mga, hindi naman sa lahat, hindi ko naman nila lahat, pero karamihan, ang nag-aalaga sa magulang, babae, hindi lalaki. Totoo yun. Kaya doon sa mga may anak na lalaki, naku, ito na ang chance para magbago kayo. Nakita nyo na mahal nyo yung magulang nyo, para nakikita ng anak nyo, para pagkatanda nyo, ganyan din ang gawin sa inyo. Tama ako, di ba? So, ito na nagtatapos ang aming vlog. Thank you guys for watching and don't forget to like and subscribe our channel.